May comment dito si Jenay. Ano po ba pwedeng gawin kasi hindi masendan yung GCash ko, Saudi number siya. Pag sinesendan, lumalabas, this number is not registered to GCash. Pa-help. Ito kasi nagiging problema sa mga Saudi remittance app pag magpapadala ng yung send to wallet option. Limited lang yung number na pwede natin ilagay dun sa mobile number. Since yung Saudi number kasi, lagpas siya ng isa. Parang 12 digits siya. Tapos ang usual limit ng mga Saudi remittance app is 11. Kaya hindi natin mapadalan. Punta tayo ngayon sa solution. Solution number 1. Kumuha ka muna ng Philippine number. Kaya hindi ako nagko-content na pwede nang gumamit ng international number sa pag-register ng GCash. Kasi yan yung rason. Hindi mo mapadalan gamit ang Saudi remittance app kung Saudi number yung ginamit mo sa GCash account mo. Pag bumili ka ng Philippine mobile number, so, automatically naman magro-roaming yan. In case na hindi mag-activate yung roaming, tapos nawalan siya ng signal, i-message mo lang sa Facebook page yung network mo. Kung ang binili mo is Globe, punta ka lang sa Globe Facebook page, i-message mo sila. Tapos, hanggang sa makausap mo yung agent, ipa-activate mo yung roaming. Tapos, isa pang dapat mong gawin is yung SIM registration. Kasi gasuin mo lang yan para may iwasan natin ma-deactivate. Isa pang tandaan mo is kailangan niloloadan mo yung SIM mo ng 10 pesos kada taon para hindi rin mag-expire. Tapos, kung may okay ka ng Philippine mobile number, gawa ka lang ulit ng bagong GCash account. Tapos, ayun, ipasa mo na lang yung laman ng GCash account mo na may Saudi mobile number papunta dun sa bagong GCash mo na may Philippine mobile number. Pag okay na, pwede ka na magpadala mula dun sa Saudi remittance app papunta dun sa GCash account mo na may Philippine mobile number. Wala na magiging issue yun. Kung gusto mong ma-retain yung Saudi mobile number mo dun sa GCash account mo na yun, so ang option ko para sa'yo is yung MobilePay. Gawa ka lang ng MobilePay account, tapos tap mo international transfer, tapos add new beneficiary, then itap mo yung wallet, send to wallet tayo. Ilagay mo na yung personal info mo dito kasi GCash account mo naman to. So, ilagay mo yung receiver name. Tapos, yung receiver nickname, palayo to. Kumbaga, para pag dumami na yung accounts or beneficiaries na pinapasok mo, is ma-identify mo siya. Pwede mong lagay dyan is GCash, tapos pangalan mo. Tapos, ito naman yung address mo sa Pinas. Relationship mo dito sa papadalan mo. Kung sarili mong account yan, tap mo is may account in other banks. Tapos, dito sa mobile number, ang maganda sa MobilePay, pwede natin piliin yung international area code. So, yung Saudi mobile number plus 966, then ilagay mo na yung mobile number ng GCash account mo. Intended use, piliin mo siguro family. Then, ilagay mo naman dito yung Philippine mobile number mo. Tapos yan, i-activate mo na lang yung beneficiary na to. Kung wala ka nga palang Philippine mobile number dito, siguro pili ka ng kapamilya mo sa Pinas na may GCash para lang masigurado natin na isa sa dalawa na to is doon pupunta yung pera. Tapos umpisahan mo na lang muna sa pinakamaliit na padala. Sabihin natin 20 real. Para ma-check mo lang muna kung papasok ba yung papadala mo gamit yung MobilePay papunta doon sa GCash account mo naman. Ito naman yung pangatlong option ko para sa'yo. Ito mas safe kasi dito para kahit anong Saudi remittance app is pwede mo nang gamitin para mapadalan yung bank account mo na ginamitan mo ng Saudi mobile number. So, ang marerecommend ko sa iyo is yung OF Bank. Install mo lang tapos mag-register ka. Kung hawak mo naman yung passport mo or kung may national ID ka sa loob ng eGovPage app, pwede natin gamitin yun bilang valid ID para makagawa ka ng account dito. Maraming YouTube tutorials dito or dito sa TikTok mismo. So, hanapin mo na lang yun how to create an OF Bank account para makagawa ka. Tapos, pagdating sa mobile number, gamitin mo Saudi mobile number mo. Pag naging successful yung paggawa mo ng OF Bank account, dito mismo sa homepage ng OF Bank app, is makikita mo yung account number ng OF Bank mo. Ang maganda kasi dito sa OF Bank, kahit na anong international number pa yan, kahit na Saudi mobile number or Philippine mobile number, iba yung account number, yung bank account number. Ito yung gagamitin natin para mapadala natin ng pera gamit yung Saudi Remittance app, itong OF Bank natin. So, pag mag-add tayo ng beneficiary dun sa Saudi Remittance app, ito yung gagamitin natin. Tapos, gamitin ko na lang din sample yung nasa MobilePay kasi nakapag-screenshot tayo. So, bubuksan mo din yung MobilePay or kahit anong Saudi Remittance app mo.
punta ka lang sa international transfer, tapos mag-add yung beneficiary ka, piliin mo naman is bank transfer. Tapos ilagay mo na yung personal information mo dito kasi sa ID naman yung OF Bank, ikaw yung may-ari. Tapos ilagay mo lang din ulit yung Saudi mobile number mo dito. Tapos dito sa bank name, ang pipiliin natin is Land Bank of the Philippines. Tapos yung account number na to, ito yung nandun sa homepage ng OF Bank account mo. Para lang masigurado natin na tama yung account mo and masigurado natin na papasok yung pera na pinapadala mo mula dito sa Saudi Remittance app mo papunta dun sa OF Bank mo, magpadala ka lang muna ng maliit na halaga. Sabihin natin 20, 50, or 100 real para lang muna ma-check natin kung tama ba yung nilagay mo dito sa beneficiary mo na to.